Okay, good morning po sa inyo. Pag-usapan po muna natin itong kay Harry Roque. Ah, Hindi ho ba merong tawag dito, 'di ba, every 120 days yung detention ni dating Pangulong Duterte ay ano 'yan, actually lahat naman ng mga akusadong nakakulong sa ICC ay kanila hong nire-review, 'no? Tinitignan nila yung status ng detention, yung lahat-lahat, kalusugan, mental health ng tao, lahat 'yan. Ngayon, sabi ni Harry Roque, malinaw ang pattern, no? Malinaw ang pattern sa International Criminal Court. Hinding-hindi na nila papakawalan si Tatay Digong. Yehey! 'Di ba? Tama. Oh, kasi sabi niya hanggang matapos ang paglilitis. Ayun. Kung di ba naman, 'di ba? Sirang tuktok din ito. Natural. Yung klase ng kaso ni Digong, paski sa batas ng Pilipinas, yan po ay karumal-dumal na krimen. Hindi po yan bailable. Imagine, crimes against humanity, sangkatauhan po ang nabiktima niya sa kanyang kapraningan at kanyang programa, Peking War on Drugs. Tapos yung EGK niya pa nung nasa Davao City siya bago siya naging mayor. Oh, 'di ba? Isang punong-puno ng katotohanan. Sa lahat ng sinabi ni Harry Roque, dito ho ako natuwa talaga. Kasi sinabi niyang to. Kasi 'di ba, accredited ICC lawyer din si Harry Roque. So alam niya po, sabi nga dati pa aware na aware itong si Harry Roque sa totoong kalakaran dyan ng ICC at kung bakit matagal ang mga paglilitis nila. Dahil po naman yun sa kakulangan ng kanilang resources. 'Di ba? Kaya lang, ang hirap naman sa isang accredited lawyer katulad niya na nagtatanga-tangahan para mag-mislead ng mga Pilipino. But this time, tama. 'Di ba? Kasi isang malaking injustice naman na basta na lamang papakawalan si dating Pangulong Duterte dahil lamang nangako, 'di ba, na hindi magiging flight risk. Yun naman pala hindi naman pala magiging flight risk. 'Di ba? Ba't kailangan pang ilabas ng detention center? O ng detention facility rather. 'Di ba? Diyan sa facility, mas safe kapag may sakit, anong pangangailangang medikal, pagkain, lahat, babae lang ang wala. Oh. 'Di ba? Nandoon. Kung nasa labas siya, naka-interim release, sagot ng pamilya nila lahat ng gastusin. Pati yung bantay diyan, kailangang siguraduhin, 'di ba, kung saan man siya maia-assign na bansa na tatanggap sa kanya. Kaya lang apparently wala nga hong bansang tumatanggap sa kanya. Para sabi nila meron pero mukhang Bomalabs naman Mukhang alaws talaga Hmm. So yun po yung katotohanan, hindi pa kakawalan. Kahit na sabihin natin na mapatunayan pa at sabihin ng mga eksperto na siya ay ulyanin na, 'di ba? Hindi pa rin ho pakakawalan. Kung maalala niyo yung kinontent natin, yung ano yun, Kamuga ba yun? Kabuga, sorry. Kabuga doctrine. Yung Kabuga, ito ay sa somewhere in Africa, Rwanda yata yun. No, ganyan din yung kaso niya kay Digong. So, nung maaresto siya, nung matanda na siya, nililitis na, no, hindi saklaw ng ICC yung kaso niya kasi ano yun isa sa mga remaining cases, dalawa na lang, yung isa sa Yugoslavia, ang dinidinig ng United Nations, yung special court nila, parang ICC din. So, napatunayan, sinertify na siya po ay ulyanin na at injustice naman sa kanya kung siya po ay pahaharapin pa sa pagdinig. Pero alam niyo ho ba, hindi ho pinapakawalan si Mr. Kabuga. Ipinagagamot ng United Nations. Sinisigurado yung kanyang mental health. At kung sakaling gumaling siya, haharap siya sa paglilitis uli. Naka-stay lang, hindi ho dinismiss yung kaso, naka-stay lang yung kanyang kaso. So ganun din ang kay dating Pangulong Duterte mangyayari. Tama si Harry Roque, hindi na talaga yan palalabasin basta-basta. Hanggat hindi tapos ang paglilitis. Ibig sabihin, hanggat hindi po na di-dismiss, only dismissal lang ang paraan para mapalabas siya
ng buhay. Okay, yun lang yun. So bakit ngayon nagsabi ng katotohanan si Harry Roque sa taong bayan? Alam niyo naman ang ginagawa ng taong ito eh. Paghasik ng galit sa kalooban ng mga Pilipino. 'Di ba? At never naman din niyang diniscuss bakit nga ba naman ito na aresto. Oh, sa bagay, spokesperson siya dati. Kaya lang nakakalungkot kasi, isa siya sa mga tao na nag-push nung araw para ang Pilipinas ay iratipika na yung Rome Statute. Yung Rome Statute, walang pinagkaiba yan noong year 2000 na sumali tayo, na naka-stipulate doon na kung aalis ka, hindi ka makakalaya sa iyong mga obligasyon bilang isang, mga obligasyon na sumibol ng ikay naging miyembro. Hanggang sa maging opisyal na ganap na yung inyong pag-alis. At kung merong mga dinidinig na or under consideration na ng ICC na mga katulad ng mga iniimbestigahan, yung mga ginagawa na nila dyan dati, ay obligado pa rin ang bansa na makipag-cooperate sa kanila. Mayroon silang residual jurisdiction na pinipreserve nila. At yan ay malinaw nung si ERA po ay pumirma noong year 2000. So binding yan regardless kung sino pa ang maging presidente. Kaya nga si Digong, ang only way na ginawa niya, dahil hindi niya mapapaamyendahan yan, inalis niya ang Pilipinas diyan sa Rome Statute. Isang bagay na katulad sana kung tayo ay may pwesto sa kahit na non-permanent seat diyan sa UN Security Council. Ito'y magbibigay ng malaking advantage sa imahe ng Pilipinas. 'Di ba? Ganon din diyan sa ICC. Kung nananatili pa sana tayong miyembro niyan, magpapatunay na tayo po ay isang totoong kabahagi ng international community. 'Di ba? Na talagang tayo ay mayroong kakayanan pagdating po sa usapin ng rule of law. Yamang nasa constitution natin na sinasabi, ina-adapt natin ang international law. Tapos kumalas pa tayo. 'Di ba? Mabuti sana kung sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, mabuti sana kung itong dahilan na ito ay for the general welfare. Ang problema hindi, for Duterte's and allies welfare only. Dahil sa kanyang mga ginawang pagpatay. 'Di ba? Sa pamamagitan ng mga polisiya niya. Kaya lang, ganun pa man ho, walay talaga. 'Di ba? March 8 niya pa yan sinabi, araw ng aking birthday. Pero wala ring epekto. 'Di ba? Wala ring epekto, hindi walang nag-anniversaryo ang araw ng pagka-aresto kay Digong kahapon, no? March 11 and today is March 12. Walang epekto, walang taong bayan, walang nagrally, 'di ba? Walang nagpunta ng EDSA. Baka nga sa Robinson's Galleria wala din yung naging paboritong tambayan ng mga vloggers, 'di ba? Ay nako, Harry Roque. Hindi papakawalan dahil nagkapera sila. Paano nagkapera sila? Naniniwala ba kayo? I'm sure naniniwala yung iba sa atin dito na sila ay binayaran ni PBBM, ni FL Lisa, na yung mga taga-ICC ay bayaran. Alam nyo, yun ang problema. Bahagi ako ng DDS blogging community dati. Isa ako sa diehard na talagang nagtatanggol kay Tatay Digong. Ang problema, hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang pagtatanggol sa hindi naman dapat pang ipagtanggol yung kanyang pagiging makachina. Kaya tinalikuran ko siya ng April 30, 2023. Imagine from 2016, then 2019 ako nag-start ng vlog. Diba? Tapos pagdating ng 2023, give up na ako. Ayoko na. Para saan pa yung sinasabi kong pro-Filipino? Diba? Para saan pa yung pro-Philippines? Para saan pa na ako ay isang aktivista? na Filipinista. 'Di ba? Kung magiging magiging bulag
na taga-sunod at taga-fake news pa ni Duterte. Ang problema ngayon kasi nabubuhay yung mga dati kong kasama sa pag-fake news eh. Oh, 'di ba? Sinisiraan. Alam niyo kung yung mga naninira sa ICC, mas mainam tanongin niyo, balikan niyo si Harry Roque kung gaano niyang ipinaglalaban yan dati na i-ratify na ng Pilipinas yan sapagkat natenga mula year 2000. Oh, 11 years ang lumipas. At doon lang na-ratify yan, November 1 pa. Tayo naging opisyal na miyembro ng ICC. 'Di ba? Ay, nako, yung mga kwentong binayaran, naalala ko dati yan eh. Dito, binuo yan para kontrolin uli ng mga Western countries, yung mga bansang dating sakop nila. Ha? Diba? Tapos yan ay isang insulto sa soberanya. Ha? Paki-explain paano naging insulto sa soberanya. Diba? Kasi unang-una dyan, tinatanong ko ano ba ang ibig sabihin ng soberanya? Oh, di ba? Anong ibig sabihin ng soberanya? Hindi nila masagot. Basta soberanya. Pag English, sovereignty. Yung sovereignty, sovereignty. Di ba? Ang ibig sabihin ng soberanya, mga kapatid, ito po ay ang kakayanan na makapag-gobyerno, makapagpatupad ng ating mga batas. Ang ICC, wala po silang kinokontrol dito sa atin na tinuturo sa atin na ganito ang pagpapatupad na dapat ninyong gawin. Ito yung batas dapat na inyong gamitin. Walang ganun eh. Oh. Nagkataon kasi kaya na-aresto, miyembro tayo ng ICC. Na binabaliwala lang ni Duterte kasi iniisip niya malakas siya. At ang mga Pilipino talamak sa pagiging kulto. Oh. 'Di ba?